Okay, good day. So, ngayon ang i-discuss natin is yung VoIP, no? Configuring VoIP phones. So, dito ay gagamit tayo ng Cisco Packet Tracer, no? So, gagamit tayo ng router, switches, at dalawang phones. So, ang pinaka-activity natin dito is to make sure na tayo ay makakapag call between two phones. So, later we will demonstrate. Pero bago yan, we need to check ano ba yung mga kailangan. So, make sure yung router is maaari sabihin natin na may mga mas matataas na features kagaya ng 2811 router. Kaya ang gagawin ko is I will now in my uh, selecting the router, I will choose the 2811. Okay. Okay, and then after that is siyempre kailangan natin pumili ng switch na 2960 24TT. Okay, so close ko lang ito yan. Ay, ulitin ko ulit. Ay, sorry. Okay, yan. Meron akong switch to 8. Ha. So guys, sa switches, I think we can use 2960. Pwede na itong 2960. Ayan. Okay. And then, kukuha tayo ng dalawang IP phones according to the instruction here. So, 7960 ang ating IP phones. So, mamaya, i-check natin yung kanyang dial tone, etc. Okay, so pili lang natin yung 7960. Okay, so pili lang tayo dito sa mga IP phones. Ayan. Okay, so dalawang IP phones. So ngayon, dahil meron na tayong dalawang phones, pwede nating i-connect ang correct transmission, no? Switch. Then this one. Okay, so ngayon, we will configure it, no? Based doon sa task na meron tayo. So actually, ang gagawin lang natin is we will configure depending on the IP address. So siguro we will consider this, yung network na to, as 10.1 with /24 to, no? Okay, so let's start configuring. So syempre, punta tayo sa 2811, the command line interface, type no, then enable, configure terminal, or conft for the shortcut, interface, pass ethernet 0/0. Then no shutdown, or no shutdown, or pwede rin. Then enter, no? So, exit. Then, nagkaroon na tayo dito ng configuration. Okay. So, after that, na makuha natin yan, is maglalagay tayo ng, actually, kung meron kayong no, kinakailangan natin ng DHCP server so that we can provide IP port connected to the network with an IP address and yung TFTP server location. So, may command tayo dito, no, pagdating natin sa router, pagdating sa DHCP server. So, IP DHCP pool. Pagdating yan sa no, so I will just copy it. So, para saan yan? Nagka-create siya ng DHCP pool. Ang pangalan ay voice. So, ginagamit siya for communications, no? I will just copy here. Okay. So, i-copy natin. Lagyan natin dito. Paste. Okay. So, yan, no? Nakapag-DHCP config ka na.
So voice kasi, tatawag tayo kaya kailangan i-configure yan. So what else? We have, it should be aligned with the network. 10.1, so 10.0 po pwede na, no? Kasi /24 naman. So yun yung magiging default router IP natin. So ang ano natin, or yun yan yung magiging, by the DHCP network natin, no? With /24, no? Kaya ito yung ating magiging pinaka copy natin. Network. Okay. So pagkatapos natin yan, mailagay, ay kinakailangan din natin maglagay ng default router. So ito yung default router natin, yung 10.1. No? Kung ang network natin is 10.0, that is the default router, no? Ng ating gagamitin. Okay? So ngayon, kapag click natin dito, paste. Okay, now, since we already have a default router, pwede tayong, isa sa mga option nito yung VoIP configuration, a voice over Ethernet. Pag sinabing voice over Ethernet protocol, ano daw padadaanin mo sa IP? Yun yung voice natin, no? Na padadaanin natin. So, option 150 yun actually. Kapag nilagay mo yan dito, I think makikita mo yan dito. Kapag, let's say, question mark. Makikita mo dito, no? Pag, yung mga options. Okay, so yan yung mga pwede mong ano. Naglagay ako ng question mark, makikita mo yung options, no? Kaya maglalagay tayo ng options dito. Na option 150. Yan ay indicating VoIP. Pero lalagay mo siyempre yung IP na 10.1. So just copy it. Dito tayo. Yan. Copy, paste, enter. Okay, so naka-DHCP config pa rin tayo, yung ating prompt. Then after that, kapag katapos natin may config yung router natin, check natin yung kung IP natin has received an IP address. So, importante yun, no? Yung IP po natin ay nagkaroon ng IP address, no? Check natin maya-maya. Okay. So, later siguro pakita natin. Pero ito makikita natin dito na ano ba yung mga ah, nagawa natin dito, no? Sa part na ito. Okay? So, naka-up naman na ito dito sa part na to. Okay, sige. Sige. So, take some time. Then, ang gagawin natin is yung tinatawag na Call Manager Express telephony. So, telephony service tayo. Yan ay pagkakaroon ng, kumbaga sa ano, kapag kinuha mo yan, yan ay service for telephony. So, indicating na your router will be for the telephony service. So, I think we can uh, exit. Then, paste. Enter. So, now, naka-config telephony ka na. No? So, ibig sabihin, naka-telephony service. Ngayon, para malaman mo yung maximum number of directory, ito yung command. maxdn5. So, di ba yung maximum natin dito, no? Tapos yung number of phones is 5, no? So, yun yung gagamitin natin, no? Na mga values or parameters. And then, ito example lang, pwede yung i-vary, depende sa magiging application natin, no? So, ito yung meron kang 5 phones. Okay, then syempre 10.1 yung gagamitin natin at port 2000 yung gagamitin natin na IP address source after ko i-type ito. Then after that, we have the IP source for 2000. Copy nyo lang ito. Okay. Tapos pagkatapos ito mamaya, magsiset tayo ng extension numbers. No? Merong 1 to 5, 4 to 6, so on and so forth. Okay. After ko dito,
is assigning na tayo ng port numbers. So to assign that, auto-assign ang command. Pero dalawa yung gagamitin natin, no? Isang 4 to 6 at isang 1 to 5. Okay. Then paste. And again, another one is pag-assign ulit tayo ng extension number from 1 to 5. Then after that, na mag-extend ka ng okay. So after that, is magko-configure ka ng VLAN. Apply the following configuration to switch interface A. The configuration will separate voice and data in different VLANs. So dito na ay para kumbaga sa doon sa switch pa lang, magkakaroon na tayo ng separation ng voice and data. No? Kasi yung voice, lang yun, yung data, digital. So, gagamit tayo ng switch, no, in separating voice and data traffic in different VLANs. So, doon sa switch A. So, meron tayong gagamitin na command, no? So, interface, yan ay configuring interface range. Pero to do that, kinakailangan mo muna pumunta sa switch, CLI, command line interface. Ito, sa switching tayo dito, no? Enable, conft, doon. So, yan, no? Kapag nakarating ka na dyan, punta ka dito sa part na ito ng interface. I think, pass Ethernet 1 to 5 ang gagamitin natin kasi we are determining the interface range. So, pag in-enter mo to, ayan. Okay, so naka-determine na tayo sa range. The next one is switch port. Ito mahalaga to, no? Kasi ito na yung mode na nagpapalit-palit ng VLAN. Kumbaga, nasa-separate na natin, no? May VLAN 1, VLAN 2. Later, makikita natin ito sa mamaya, no? Switch mode, no? Okay, so pagkatapos niyan, pagkatapos nito, no, pupunta ka ng switch port voice VLAN 1. Yan yung magde-define ng VLAN on which voice packets will be handled. Okay, so switch port. Punta tayo sa switch port. Paste. Then after mo magkaroon sa switch port is although IP phone is connected, no, to switch A, it needs additional configuration. Kaya pupunta ka ulit doon sa router para naman sa phone directory. No, kasi maglalagay na tayo dito ng number, mag-a-assign na tayo ng number. At to define the first directory entry, the command is ephone -dn1, no? Yan ay giving command, nagbibigay tayo ng directory na. Okay? So balik tayo dun sa exit ulit. Then paste. Kinopy and paste natin, no? Okay, so naka-check up na tayo. Then we can now write the number. So magkaset tayo number 550-54001. Take note of this. Ito yung magiging number natin mamaya pag tumawag tayo. Yan yung magiging phone number natin dito. Paste. And then after that is we need to verify the configuration, no? Kasi to do that, kailan natin makita, no, kung tama ba yung IP, 'di ba? Saka tayo maglalagay ng mga uh, let's say itong ipon DN2, ito naman sa pangalawang number. So pero bago natin ilagay 'yon, check muna natin yung mga IP. So naka-VLAN ba siya? Okay. Naka-up naman yung 1 to 3. Okay. So check natin na lang muna natin, no? Okay. Okay, so let's try, no? To configure ePhone DN2. Yan naman yung for the 54,002 o 54002. Yan naman yung ano natin, no? Okay. Enter. And then,
Siyempre, yung gagamitin na natin number is number 5400. Yan yung assigned number natin. No? So mamaya, titingnan natin, no? Mag-check tayo dun sa ating telepono. Actually, pwede nga natin buksan tong telepono. Naka-off. Pag zoom in mo ito, kailangan mo itong i-power. Okay, nakakabit na, no? Sige. Tapos, pag pumunta ka sa check, wait lang natin, no? Ayan. Okay, merong mga tunog na. Later, we will be, ano, no? Tapos ito naman, ganun din sa kabila. I-drag mo ito kasi parang pinaka-ano natin. Zoom in, naka-power na siya, no? Tapos wait lang natin. Okay, so habang nag-configure yan, magigreen yan parehas eh. Let's check. Ang susunod naman is to verify the configuration. Magda-dial tayo, di ba? And yun, makikita natin na yan ay nag-work na, no? So ito, no? Later, we'll be showing you kapag nag-green to parehas. Wait lang natin mag-green, no? Ayan. So, check muna natin. Ha. Kailangan yung i-ano nga natin. I-clear natin. Ayan. Clear. Okay. Let's try to ha. Okay. Check ko sa configurations. Okay. Mhm. Pero kailangan natin ng IP address. Okay. Hindi ba na-record dito? Check natin yung IP address dito. Let me check if I have, ano, doon sa aking IP. Okay. Okay, nakalimutan ko lagyan ng, sorry, nakalimutan ng IP address. Lagyan natin. Exit. IP address. Interface muna. Pass Ethernet 00. IP address 192.168.10.1. Then subnet mask. Then no shutdown. Exit. Yun, no? So ngayon, meron na tayong IP. Ayan. Okay. Naka-up na itong part na ito. Then let's check ito. Okay, naka-up na rin ito. No? Okay. Then let's check ito. Mag-set na tayo dun sa line number. Try natin, no? Still configuring. Okay, then let me check yung iba pang ano. Baka may nakalimutan tayo dun sa switching. Okay, pahalaga to, no? Yung gateway din pala, rather. Ilagay natin tong gateway. Okay. Okay, so meron tayong fast Ethernet. Then let me check ulit again. Ayun, meron na, no? May 54002 na. Ito naman ay may 54001. Ito ay yung 54002. So, tatry ko tumawag. Ayan, meron ng dial tone.
Ito rin, tatry ko rin na tumawag dito sa kabila. Tingnan natin kung may dial tone. Meron na. So ngayon, ang gagawin ko is I will call here. 002. Ay, wait lang ah. Ano bang number dito? Ayan. So merong ring, di ba? How about this one? Sagutin natin. Ayan, no? So ngayon ay connected na. Nagkaroon na tayo ng connection. So try naman natin. Disconnected na yung ano, no? Try naman natin na tumawag na naka-idle yan. Kaya, pwede kaya. Again, ang phone number nito is 54002. So sa 54001 tayo tatawag. Tandaan nyo nakabukas yung isa. So dapat ito ay mag-BBC. Ay, hindi pala. Nakakabit na ba? Ayun. Ang kapal yung mga IP phones ngayon, kahit nag-ring siya, no? Ayan. Connected na. So ayan, they are connected na. So pag ito ay line is disconnected, line is disconnected, no? So ulitin ulit natin, 54001. Ayun, nag-busy. Oo, try natin. Ay, sorry, that is 54002. Clear natin, no? Try natin tumawag. Okay, yan. 54002. Okay, try natin, no? Okay, yan, no? So, nag-connect na. Okay, try ulit natin. Ay, sorry. Ang nakabit ko ay dapat 54001. Ayan, ito naman yung 54002. Okay, tumatawag from 54002. No? So, ito yun. Tumatawag siya. Okay. Ayan, no? So, yan. Nakakonect naman na. No? Okay. So, ganoon lang guys, no? Okay, tawag ulit. Ayan. Bakit naging busy? Nakabukas kasi to. Ayan. Nakabukas kasi, no? So, nakakonect. Nakaano siya. Okay. So, yun yung ano, telephone. Ang pinakagagawin nyo is, I think, magko-construct kayo ng ano, different scenario na kung saan may mga tatawag. Later, I will give the instruction na lang, no? Pero siguro you need to just perform it muna para masanay, maging familiarize kayo. So yun lang. Thank you and God bless. I will just stop the recording.